Tutor Rica Marquez and welcome po sa ating munting channel, Tulay sa Tagumpay. Today po ipapakita ko po sa inyo yung tamang pag-prepare ng bakal. Kasi pag nag-DIY po tayo, kailangan po natin mai-consider ng tama ang pag-prepare o yung surface preparation at saka syempre pagpili ng mga pintura na pwede natin gamitin. Okay? But before that, gusto ko muna magpasalamat sa lahat po ng nagsusubscribe, sa lahat po hilig sa ating mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? So yun, syempre meron ka steel brush at mga brush. Okay? So kailangan po natin matanggal yung mga kalawang na mahuhulog na. Katulad po nito. Itong mga kalawang na to, hindi po ito pwedeng pinturahan na kagad. Kasi yan po, pag natakpan po yan, bubukol din po ulit yan. So ang pintura po, sisipa din palabas. So babasag po yun. Doon po mag-i-start yung kalawang. So kailangan po natin yan tanggalin gamit ang steel brush. So kung may mga gauge, mga ano, mga handle, so ganito po ang kalawang. So this time, angle bar yung gamit natin. So, yan na po yung itsura niya. Yan na po. Wala na pong mahuhulog na bakal. So, ganyan na po yung itsura niya. Okay? So, yan. Iisang natin ng konti. So, yan. Ito na yung itsura niya. Yung rust, wala na po siyang ano. Pero, yung dust, nandyan siya. Oh. Tsaka may mga bukol-bukol yan. Ngayon, kung gusto mong maging malinis yan, na walang bukol-bukol, gamit ka po ng sandpaper. So ito ay number 120 grit. Yan. So gamitan po natin ng sandpaper. Ngayon, kunwari nag-sandpaper ka, mayroong mga gumagamit siyempre pag mga hindi na DIY yun, pag mga sandblasting na talagang ito lalabas talaga na yung bakal talaga, so kikintab siya parang stainless kung titingnan mo, so lalabas. Pero dahil DIY tayo, siyempre liha-liha tayo saka steel brush. So yan na po. Mapansin nyo yung bakal, nandiyan pa yung mga rust. Okay, kahit pupunasan po natin yan, ganyan, nandyan pa rin yung rust. Okay, so ito po yung panahon na gagamitan natin siya ng rust converter. Okay, this time, gagamitan natin siya. So gagamitan natin siya ng rust converter. Okay. Maraming brand po ang rust converter sa market. Pili na lang po kayo ng ano. So, ano ang ginagawa ng rust converter po sa bakal? Ang ginagawa po ng rust converter sa bakal po, ay sa mga rust po is convert yung rust into useful metal. So, didikit po yan dyan. Okay? So, yun po ang trabaho niya. This time, lagay tayo ng konti. Siyempre, mas maganda kung may protective gear tayo, may guantes, may ano. So, isa hindi ako nakapagdala ng mga gamit. Ang amoy na ito medyo may kalawang din. So, konti lang muna ang gamitin natin. Konti lang naman ang kailangan natin. Okay. Mas maganda kung mayroon kayong ano sa mata para hindi po kayo ma-aksidente. Okay. So, gamit tayo ng brush. Okay, yan. And ang gagawin natin is ito lang yung ipiprepare
natin, i-rust converter para makita natin yung difference sa kabila. Okay. So yan, ganyan lang po. Yan. Yan. May mga rust converter po na nagko-convert siya ng bakal ng mabilis. May 15 minutes, may 3 minutes, may 5 minutes. Depende po sa brand, no? Mili na lang po kayo ng mga brand na pero itong gamit natin, ito yung kilala sa market, no? Antayin po natin siyang matuyo at may convert po yung mga rust into useful metal. So tingnan natin kung nasa 15 minutes po ang conversion nito. Pero tingnan po natin kung mas maaga, depende kasi sa rust na kino-convert niya, no? So yan. So mangingitim po yan at yung mga rust na kailangan tanggalin o matanggal, yung reaction ng bakal sa rust converter, magkakaroon po yan ng puti-puti, which is yun po yung lilinisin natin. Then doon po tayo mag-i-start na magpa-primer na. Okay? So yan. Papansin nyo ito, tuyo na siya dito, banda. For wala pang 1 minuto. Okay? So tuyo na siya. Ayan na, namumuti na siya. So yan po yung titingnan natin. Okay, so for the meantime, itatabi muna natin to habang nag-aabang. May mga 15 minutes na nakalipas. Okay, so yan. Ito naman yung ginawa natin kanina. Mapapansin nyo, ginamitan natin to ng rust converter. Namuti na po siya. Okay, so dahil namuti na siya, na-convert na siya, tuyong-tuyo na. So this is the time na ipiprepare na natin to using ng steel brush at saka sandpaper. This time, ang gamit yung sandpaper ulit ay 120. Okay? So 120 kasi yun yung pinaka-base natin, no? Kapag kailangan mo ng mas makapal, mas mataas yung grit, pababa naman. So ganun po ang counting ng sandpaper. 120, 100, 80, 60, 36, pag ganun, pababa, mas malalaki po ang grit nun, mas makakapal. Pero 120 to 120, 150, 180, 300, 320, pataas, panipis ng panipis. No? So yung mga ginagamit sa pagbabapping, yung mga 2,000, 1.8, ganyan, 1.5 na grit, yun po yung ginagamit para pag nag-bap. Okay, so kailangan natin matanggal itong mga residue na to. Kasi kung hindi natin matatanggal yan at pininturahan natin, chemical po yan. So yan po ay sisira din sa ating pintura. Kaya kailangan natin tanggalin. Wag po tayong gumamit ng halimbawa tubig para matanggal yan. Kasi bakal din to. So kakalawang ulit yun. Liha or thinner or may nabibili yung laser din para magiging maayos po yung pastor. Yan. Yun, huwag po kayong magsasawa sa kaka-prepare kasi yun po ay importante sa pagpipintura ng preparation. Sa akin kasi, ang madalas kasi sinasabi surface preparation. Sa akin kasi, ang tinuturo ko is preparation talaga kasi surface preparation is just one part po ng preparation. So ito surface na, di ba? Anong pintura ang gagamitin mo, anong sistema ang gagamitin mo, ano yung mga gamit na kailangan mo. So you need to prepare for that. So ito na yun. Yan, so far hindi na siya. So isip pa natin.
nyo, pag binili natin yung bakal, ganito po yung itsura niya. Okay? Ganito po yung ano niya. Pag bago bili natin yung bakal, wala pang kalawang. So, yan na po yan. Yan. At pupunasan po natin ulit ng my thinner. So, yan. Thinner or degreaser, pero dahil DIY tayo, hindi na kailangan ng ano, kung ano yung available na meron ka, mas best. Bawa may yan, ako thinner, kung anong available sa'yo, yun na yun na lang yung gamitin natin. Kasi syempre DIY tayo, hindi naman tayo magkukumpleto niyan. So antayin natin siya na umayos, kaya naman natin punasan yan. Yan. Ito kasi madali dahil maliit, pero pag marami ka ng pinipinturahan, medyo matrabaho na yan. Okay? Pero kailangan talaga. Kaya nga po nang sabi ko, ang gagamitin po natin dito ay epoxy primer. Okay? So ang epoxy primer, medyo ma-technical siya kasi two component po yan. Isa yung base at saka yung catalyst. Okay, so kailangan po tamang sukat yan. So ang mixing ratio nito ay 3:1. So ito ay 3 parts. So yan. Kung gusto niyo po ng detailed na ano ng epoxy, meron po tayong video niyan, no? So ito pansinin niyo, 3/4 lang po, hindi po yan puno. At ito po yung catalyst niya. Okay. So yan. Kapag hinalo mo to lahat dito, be sure na magagamit mo siya hanggang 8 hours. Yun po yung kanyang potline. Okay, so ito yung catalyst, ito yung base. Okay, so yun yung epoxy. So kailangan po natin haluin to. The problem is, haluin muna natin. Medyo hindi pala natin ito na halo kanina. Okay. Ang problema is that konti lang naman yung paggagamitan natin. Diba? Ito lang naman. So, ilang ano lang yan ng brush, diba? So, ipapakita ko sa inyo paano ko ginagawa na nasa tamang ratio ako kahit konti po ang aking minimix, okay? Siyempre, kung DIY tayo, mas marami po sa atin yung mga recycled na bottle. Unlike kapag tayo ay pintor talaga, pwede tayo mag-secure ng ganitong gamit, no? Panukat. So nakalagay na dito kung ang pintura mo ay 3:1, meron yan 4:1. So may mga ano na siya, may mga sukat na 5:1. Sabihin 5 parts yung base, 1 part yung catalyst, 6 parts yung base, 1 part, so 6:1, 7:1. 7:1 kadalasan ginagamit po to sa Hudson PU sealer. Okay? Itong 10:1 hindi pa ako nakagamit ng ganitong pintura. Okay, so ang madalas na nasa market po natin dito sa bansa natin ay 3:1. Lalong-lalo na po sa epoxy is 3:1 talaga. Okay? So ito na yan. So kailangan lang po mahalo yung base. Huwag po kayong magulat kapag yung pintura na ganito may tining sa ilalim. Kailangan po natin maano yun kasi ang epoxy po, talagang mabigat po ang resin yan. So, bumababa po talaga yan. So, yan po, kadalasan po. Actually, nung baguhan po ako pagdating sa mga epoxy, kasi ang expertise ko talaga is more on epoxy. Before, no, bago ako pumasok sa mga carpets, more on epoxy talaga ako. Okay, so, ang mga reklamo before, is kapag na-old stock yung epoxy, tumitining sa ilalim yung resin niya. So, minsan, sa katagalan, hindi na siya nagagamit. So, yan na po siya. So, ito na yung base natin. Okay na siya. Okay na yung base ko niya. Oh. Yan. Ngayon, sabi ko nga, konti lang naman yung lalagyan natin. Halos ilang ano lang to ng brush. Okay?
gagawin natin is kuha kayo ng bottle kung meron kayong mga bottle. Syempre meron tayong mga bottle sa bahay. Mas maganda kung meron kayong panukat, may ruler kayo, no? Mas maganda kung may ruler. Pero tensiometer is ano na, siguraduhin nyo pag nasa bahay kayo or ano, mas maganda kung pantay, no? Pero dito for the sake of demonstration, ipapakita ko na sa inyo, no? Mas maganda kung pantay siya, hindi ganito. Kasi nakita ko sa baba na mayroong tubigan, okay? So since ito ay 3 part, ito ay 1 part, so pwede po kayong maghati dito ng 4. So, bawa, ang kailangan ko lang na pintura ay hanggang dito lang. Okay? Ito, hanggang dito lang yung kailangan kong pintura. Ngayon, hahatiin ko to sa 4. So, nandito yung start. Dito siya. Hahatiin ko sa gitna muna. So, dalawang part na yan. Hahatiin ko din ito sa gitna. Okay. So, yan. So, itong tatlo na to, 1, 2, 3, ito po yung base. Ito po yung base. Ang ilalagay po natin dito sa base ay ito. Okay. At yung pupuno dito is yung catalyst. Okay. So, ganun po yun. So, 3:1 na po siya. So, ang ratio natin is 3:1. 3:1. So, ganyan po yan. 3 part ng base, 1 part ng catalyst. So more sa mga epoxy, ganun po ang mixing ratio. But kung gusto niyo po ng detailed nito, meron po tayong video about ng epoxy paint. So doon, epoxy enamel, meron na siya. Okay, meron tayo doon. Okay. Ngayon, paano naman, di ba, igagano mo to. Now, bawa, messy, di ba? Messy, tumatama dyan yung mga pintura, tapos tumatapon, okay, marumi sa kamay. Pwede po tayo kumuha ng karton. Okay, kuha ka ng karton. Mas maganda kung may gunting, no? Ito lang kasi yung ano natin, wala akong gunting dito. Okay, so this time, ano tayo, improvise, di ba? Kita nyo, improvise talaga tayo. Okay, so yan. Ngayon, gagawin nyo lang po is ilagay ito, gagawin ganito, parang V-shape. Yan, tutok dito kung nasan yung pintura mo. Then, igaganyan mo lang siya. Hindi na po yan magiging messy sa kamay mo. Yan, tumutulog po siya. Yan po ang mga ginagawa sa paint center. Okay. Ay, mama. Messy pa. Dapat kasi mahaba ito ano. Pero yan, at least ganyan po siya. Okay. So yan, mas madali siya makita yung 3 part. Okay. So yan po. And gagano mo lang. Yung mga excess po na paint, pwede po kayong magano ng karton. Then igaganyan lang po natin siya para hindi siya magiging mess. Okay. So yan. Ganyan lang po siya. So yan na po siya, 3 part. So 1 part na lang po ang kulang natin para sa kanyang catalyst. And linisin natin to. Okay. Yan. Okay, okay na tayo sa base. Lagay natin dito ang base. Kasi kapag inano mo yun, ginanon, pwedeng hindi talaga siya tatama. So this time naman, yung 1 part, lalagyan naman natin na ito. Okay. So ganun pa rin. Lagay ulit tayo ng karton. Naging ano yung karton eh. Naging medyo ano kasi ano yung kailangan mas mabilis to kasi mas less visco to eh, malapdaw, kaya kailangan po na ito medyo mabilis yung pag para agad-agad siya. So far hindi pa. So yan na po yung kanya
niyang 3:1. Okay? 3 part to 1 part. So, ito natin. Takpan natin. And ngayon, kailangan natin siyang haluin. Halo-halo. Ano? Pag dito yung gamit mo, hindi mo na kailangan mag-sukat-sukat, di ba? So yan. Ang epoxy po, ang primer, natutuyo to 1 oras hanggang 2 oras. So depende din po sa brand, no? May mga brand din na medyo matagal, pero average po, based po sa experience, average po is 1.5 hours hanggang 2 hours. 1 hour hanggang 2 hours. Okay. So, nandyan na siya. Okay naman yung viscosity niya. No? Pwede naman na siyang ipintura. Pero kapag may mga brand na medyo gusto mo padapain o malapot siya, pwede mong maglagay ng thinner o epoxy thinner, maglagay ka 10% or kahit na tingnan mo lang yung viscosity. 10% to, ito, katulad nito, tatak lang. So, yan na po siya. Now, okay, so yan na yan. No? Ngayon, huwag mo kaagad, pag epoxy po, huwag mo kaagad yan ipintura. Okay? Actually, pag minsan, pag may mga dumadaan sa tindahan, nagpapatuloy ng ganito, tapos kunti lang yung ginagawa nila. Ginagawa ko, minimix ko na yung thinner, minimix ko na sa tindahan, kung gagdating nila dun sa gagawa nila, is ready to paint na, ready to Kasi may induction period to na 10 to 15 minutes. Okay? So, wait po tayo ng 10 to 15 minutes bago po natin ito ipipintura. Okay. Okay na po yung 15 minutes natin na induction period. Kaya, pintura na natin. So, yan. Okay. Tapos ito naman, gagamitin din natin itong substrate na to sa mga ibang sa mga top coat na. So, yan. Best po itong mga dark color pagdating sa pipintura. Mga dark color is best po kapag dark color din yung ipipintura natin sa itatop coat natin na pintura. No? Kapag mga light colors, yun po yung mga gray, puti, yun, puti yung top coat nyo, mas maganda gray or white po yung inyong primer. So ito, kapag black or green, so best po itong dark na kulay. So yan na po siya. Yan. Yan. Okay, so wait po natin yan na matuyo.